Nagpasalamat naman si Diego kay Samuel sa pagligtas nito sa kanyang buhay. Napatunayan niya na siya ay totoo at mapagkatiwalaan na sundalo. Sinabihan ni Samuel si Diego na ginawa lamang niya ang kanyang tungkulin para siguraduhin hindi babagsak ang Bakunawa. Ang sabi ni Diego, lalo lang niyang pinatunayan na siya ay karapat-dapat na maging successor niya. Kaya ngayon confident na siya na kapag nawala na siya sa mundong ito, maiiwan sa mabuting kamay ang grupo ng Bakunawa. Nagtanong si Samuel kay Diego kung paano na sina Abel at Matias at yung iba. Ang sabi ni Diego, kailangan niya i-check ang kanilang loyalty sa kanya. Ang nangyari kahapon hindi dapat mangyari ulit. Base sa kanyang karanasan, kapag hindi naparusahan ang mga pasaway at swail na gumawa nito, lalakas ang loob nila. Iisipin nila na kaya nilang gawin ang lahat. Hindi niya maaaring payagan na mangyari iyon. Sinisi ng kaibigan ni Kevin si Alex sa pagamatay ng kanyang kaibigan. Sana hindi na sila nakinig sa kanya. Hindi sana mamatay si Kevin. Hindi naman alam ni Roldan kung paano niya ipapaliwanag sa kanyang anak na patay na ang kanyang kaibigan at may kinalaman siya sa nangyari sa kanya. Dahil kapag nalaman niya yon, siguradong tuluyan na siyang hindi mapapatawad ng kanyang anak. Dumating na sana si Roldan sa kanilang meet-up ni Enzo, ngunit biglang tumawag si Jacob sa kanya upang humingi ng tulong dahil niraratat na sila ni sino ng mga tauhan ni Tanda. Kaya pinili ni Roldan na iligtas ang kanyang kapatid kaysa makipagkita sa kanyang anak. Habang si Enzo nag-alala naman ito nung hindi dumating ang kanyang ama at hindi pa sinasagot ang kanyang tawag. Gayon pa man sinabihan ni Samuel ang kanyang mga kasamahan na isa-isa nang nawawala yung mga key figures sa paligid ni Tanda. Kapag isolated na ito, vulnerable na si Tanda. Ang sabi ni Paeng, madali nang matatalo si Tanda. Ang sabi ni Agnes, sa ngayon ang galit ni Tandang nagpapakilos sa kanila para magkagulo at magkapatayan sila mismo. Ang sabi ni Colonel, malapit nang magwakas si Tanda. Ang sabi ni Samuel na ito ng gulong hinihintay nila. Habang distracted sila, pwede na nilang atakihin ang scam warehouse para mapalaya na yung mga bihag ng Bakunawa. Ang sabi ni Ismael, siguradong lalo silang magsisihan kapag nawala ng scam warehouse. Ang sabi ni Samuel, at mawawala na yung pangarap na kasino ng Bakunawa. Muntik na sana mapatay sina Jacob at sino ng mga tauhan ni Tanda. Buti na lamang dumating si Roldan at iniligtas sila nito sa kamatayan. Pagkatapos iniligtas ni Roldan ang kanyang kapatid, tinawagan niya si Tanda upang humingi ng tawad sa kanyang ginawa. Hindi niya kayang pabayaan lamang ang kanyang kapatid. Kaya sa pagkakataon na ito, galit na din si Tanda kay Roldan. Kumalat na nga sa social media ang baho ni Pastor at naiinis nito si Pastor nung nakita niya ito dahil ang akala niya na si Abel ang may gawa nito. Ngunit hindi niya alam na si Samuel pala. Ipinalam naman ni Samuel kay Tanda ang kumalat na viral na video ni Pastor at sa tingin niya, ito yung ganti ni Abel. Kaya galit na ngayon si Tanda sa ginawa ni Abel kay Pastor. Dahil siguradong madudungisa na naman ang kanyang pangalan dahil sa kanilang pagkakaibigan ni Pastor. Hinarangan naman ng mga tauhan ni Diego ang sasakyan ni Abel at sinabihan nila si Abel na pinatawag siya ni Tanda. Ngunit hindi sumama si Abel dahil natatakot siyang maparusahan ni Tanda. Kaya niratatan na ang kanyang sasakyan nito. At nagmamadali naman si Abel na tumakas. Ito na kayang tagumpay sa mga pinaplano ni Samuel? Yan ang ating abangan sa Sins of the Father. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!